Values Education 7 Quarter 4 Learning Competency 2A na ilalarawan ang gampanin ng pamilya bilang gabay sa pagpili ng mga mabuting pinuno sa komunidad at bayan. Ano nga ba ang ibig sabihin ng mabuting pinuno? Ang mabuting pinuno ay isang taong nagpapakita ng integridad, responsibilidad at dedikasyon sa paglilingkod sa iba. Ayon sa mga eksperto sa pamumuno, ang isang mabuting pinuno ay tapat, may pananagutan at may malasakit sa kapwa. Hindi lang siya namumuno, naglilingkod din siya sa kanyang nasasakupan. Ang isang mabuting pinuno ay nagtataglay ng mga katangiang integridad, responsibilidad, empatya, katapatan at dedikasyon. Ang isang mabuting leader ay tapat at may matibay na prinsipyo. Tinatanggap niya ang kanyang tungkulin at ginagampanan ito ng may pananagutan. Nakikinig at nauunawaan din niya ang pangangailangan ng iba. Ngayon, ano nga ba ang papel ng pamilya sa paghubog sa kabataan ng kamalayan sa pamumuno? Ang pamilya ang unang guro ng mga pagpapahalaga at etika. Bago tayo matuto sa paaralan o sa iba pang institusyon, ang ating pamilya ang unang nagturo sa atin ng tama at mali. Dito natin natutuhan ang pagpapahalaga sa integridad, respeto at malasakit sa kapwa. Naiimpluwensyahan ng mga magulang ang kakayahan ng mga anak sa paggawa ng desisyon. Ang ating mga magulang o tagapangalaga ay nagsilbing huwaran sa atin. Ang kanilang paraan ng paggawa ng desisyon ay maaaring ating tularan. Sa papaanong paraan naman ginagabayan ng pamilya ang kabataan sa pagpili ng mabuting pinuno? Naisasagawa nila ito sa pamamagitan ng pagtuturo ng mga kinakailangang pagpapahalaga tulad ng katapatan, pagiging patas o paglilingkod sa iba. Mahalaga ang papel ng pamilya sa pagtuturo ng pagiging tapat at patas. Kung natutuhan natin ito sa loob ng tahanan, madali nating makikilala kung sino ang mga lider na may ganitong katangian. Naisasagawa rin ito sa pamamagitan ng pagpapakita ng halimbawa tulad ng responsableng pagboto ng mga magulang. Kapag nakita nating maingat sa pagboto ang ating mga magulang, natututo rin tayong suriing mabuti ang mga kandidato. Bakit mahalaga na gabayan ng mga magulang ang kabataan sa pagpili ng mabuting pinuno? Ang mabubuting pinuno ay may positibong epekto sa pag-unlad ng komunidad. Kapag mabuti ang pinunong ating napili, makikita natin ang kaunlaran at kaayusan sa ating komunidad. Ang kabataan ay magiging mga botante at pinuno sa hinaharap. Kayo rin ay magiging mga botante at maaaring maging pinuno sa hinaharap. Kaya ngayon pa lang, dapat alam na ninyo ang tamang batayan sa pagpili. Ngayon, paano ninyo mailalapat sa praktikal na pamamaraan ang inyong natutuhan? Talakayin ang pamumuno sa loob ng bahay. Ang simpleng pag-uusap sa hapagkainan tungkol sa pamumuno ay nakakatulong upang magkaroon ng mas malalim na pangunawa tungkol dito. Maaari ding makilahok sa mga aktibidad ng komunidad. Ang pagsali sa mga barangay meeting o community projects ay nagpapakita kung paano gumagana ang pamamahala sa lokal na antas. Bilang gawain, magsasagawa kayo ng pakikipanayam o interview. Kapanayamin ang isang miyembro ng pamilya tungkol sa kung ano ang dapat na maging mga katangian ng isang mabuting pinuno. Makipag-usap sa inyong mga magulang o nakatatandang kapatid at itanong kung ano para sa kanila ang isang mabuting leader. Isulat ang kanilang sagot at ibahagi ito sa klase. Konklusyon. Ang pamilya ay may mahalagang papel sa paghubog ng hinaharap sa pamamagitan ng paggabay sa kabataan sa pagpili ng mabubuting pinuno. Ang matatag na pamumuno ay nagsisimula sa matibay na pagpapahalagang itinuturo sa tahanan. Sa pagtatapos ng ating talakayan, sana ay maunawaan natin na ang pamilya ay isang pundasyon ng ating kaalaman sa pamumuno. Kung nais natin ng mabuting leader, dapat magsimula ito sa ating sariling tahanan. Values Education 7, Quarter 4, Learning Competency 2B na ipaliliwanag na ang pamilya bilang gabay sa pagpili ng mga mabuting pinuno sa komunidad at bayan ay sandigan ng mga matibay at wastong batayan sa pagkilatis o pag-alam sa mga mabuting katangian ng lider na maglilingkod sa bayan. Batay sa nagdaan nating aralin, napag-usapan natin ang mahalagang papel ng ating pamilya sa pagpili ng mabuting pinuno ng komunidad.
Tinalakay din natin na ang isang mabuting pinuno ay mahalaga sapagkat malaki ang magagawa niya upang magdulot ng positibong epekto sa pag-unlad ng komunidad. Tulad ng isang kapitan ng barko, ang mabuting pinuno ay dadalhin ang kanyang mga nasasakupan patungo sa kapayapaan, kaunlaran at kapanatagan kahit magdaan man sila sa matitinding bagyo ng pagsubok. Hindi rin niya pababayaan na sila ay mapahamak sa daan ng paglalakbay. Upang madali nating makilala ang ganitong uri ng pinuno, pag-uusapan natin sa araw na ito kung ano-ano ba ang katangiang taglay ng isang mabuti at mahusay na pinuno ng komunidad. Batay sa isang artikulo ng Wake Forest University, narito ang 10 katangiang taglay ng isang mahusay at mabuting pinuno ng komunidad. Una, self-awareness. Ang isang mabuting pinuno ay may malinaw na pangunawa sa sarili at sa kanyang mga kakayahan. Nauunawaan niya ang sariling kalakasan at kahinaan upang magamit ito sa tamang paraan. Bukas siya sa feedback at patuloy na hinuhubog ang sarili upang maging mas mabisa sa pamumuno. Halimbawa, isang punong barangay ang kumonsulta muna sa kanyang konseho bago gumawa ng desisyon dahil alam niyang may kahinaan siya sa aspetong pinansyal. Ikalawa, eagerness to learn and adapt. Ang isang mahusay na pinuno ay bukas sa bagong kaalaman at ideya upang mapabuti ang kanyang pamumuno. Nakikinig at isinasaalang-alang niya ang mga opinyon ng iba upang matugunan ang pangangailangan ng komunidad. Handa siyang umangkop sa pagbabago at humarap sa mga hamon ng may positibong pananaw. Halimbawa, isang alkalde ang nagsaliksik at nag-aral tungkol sa renewable energy solutions matapos maranasan ng kanilang bayan ang matinding brownout. Ikatlo, empathy. Nauunawaan at nirerespeto ng isang mabuting pinuno ang damdamin, opinyon at pangangailangan ng iba. Lumilikha siya ng inklusibong kapaligiran kung saan bawat isa ay napakikinggan at binibigyang halaga. Nakikibagay siya sa sitwasyon ng komunidad upang makagawa ng mas mabisang solusyon sa mga suliranin. Halimbawa, isang konsehal ang personal na bumisita sa mga nasalanta ng bagyo upang marinig ang kanilang hinaing at matugunan ang kanilang pangangailangan. Ikaapat, honesty and integrity. Ang isang mahusay na pinuno ay tapat sa kanyang salita at kilos. Pinapanatili niya ang mataas na antas ng moralidad upang mapanatili ang tiwala ng komunidad. Ginagawa niya ang tama kahit walang nakakakita at inuuna ang kapakanan ng iba bago ang sariling interes. Halimbawa, isang mayor ang tumangging-tumanggap ng suhol mula sa isang negosyante upang mapanatili ang patas na patakaran sa negosyo sa kanilang bayan. Ikalima, dedication. Ang isang mabuting pinuno ay walang sawang naglilingkod para sa ikabubuti ng komunidad. Hindi siya sumusuko sa harap ng pagsubok at patuloy na nagsusumikap upang makamit ang layunin ng pamayanan. Naniniwala rin siya sa kahalagahan ng serbisyo publiko bilang bahagi ng tunay na pamumuno. Halimbawa, isang kapitan ng barangay ang patuloy na lumilibot sa gabi upang tiyakin ang kaligtasan ng kanyang nasasakupan kahit pagod na siya. Ika-anim, service. Inuuna ng isang mabuti at mahusay na pinuno ang kapakanan ng komunidad kaysa sa sariling interes. Nagsasakripisyo siya ng oras at pagsisikap upang matulungan ng iba. Pinangungunahan niya ang pagbabago sa pamamagitan ng aksyon, hindi lamang sa salita. Halimbawa, isang gobernador ang sumama sa paglilinis ng ilog upang ipakita ang kanyang malasakit sa kalikasan at hikayatin ang mga mamamayan na makilahok din. Ikapito, interpersonal skills. Mahusay sa pakikipag-ugnayan sa iba ang isang mabuting pinuno upang mapanatili ang pagkakaisa sa komunidad. Marunong siyang makinig, makipag-usap, at makipagkasundo upang makahanap ng solusyon sa mga suliranin. Ginagamit niya ang tamang paraan ng komunikasyon upang maipaabot ang mensahe ng malinaw. Halimbawa, isang lider ng komunidad ang nagsagawa ng dialogo sa pagitan ng dalawang nag-aaway na grupo upang maiwasan ang karahasan. Ikawalo, forward thinking. Ang isang mahusay na pinuno
ay may malinaw na layunin at estratehiya upang mapabuti ang kinabukasan ng komunidad. Nakikilala niya ang mga problemang maaaring lumitaw at naghahanda ng solusyon para dito. Binibigyang halaga niya ang pangmatagalang epekto ng mga desisyon at aksyon na ginagawa. Halimbawa, isang alkalde ang nagsulong ng tree planting program upang maiwasan ang pagbaha sa kanilang lungsod sa hinaharap. Ikasyam, intelligence. Hindi sapat na ang isang mabuting pinuno ay may kakayahan lamang umunawa sa damdamin at pangangailangan ng iba. Kailangan siya ay maging matalino rin. May malalim siyang pag-unawa sa mga isyong panlipunan at may kakayahang humanap ng epektibong solusyon. Gumagamit siya ng lohikal at makatwirang pag-iisip sa pagharap sa mga hamon ng pamumuno. Halimbawa, isang mambabatas ang gumamit ng datos at pagsasaliksik upang makagawa ng epektibong batas para sa kahirapan. At ikasampu, motivation. Ang isang mabuting pinuno ay nagbibigay ng inspirasyon sa iba upang maging bahagi ng pagbabago. Nakapagpapalakas siya ng loob ng iba upang kumilos para sa ikabubuti ng komunidad. Nagpapakita rin siya ng positibong halimbawa na maaaring tularan ng iba. Halimbawa, isang lider ng kabataan ang nagbigay ng talumpati tungkol sa kahalagahan ng edukasyon na naging inspirasyon sa maraming kabataan na ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral. Ang isang mabuting pinuno ng komunidad ay may iba't ibang katangian na nagpapakita ng kanyang kahandaan sa paglilingkod. Sa pamamagitan ng katapatan, empatya, katalinuhan at dedikasyon, natutugunan niya ang pangangailangan ng kanyang nasasakupan. Ang pagpili ng tamang lider ay mahalaga upang matiyak ang maayos at makatarungang pamamahala. Ang bawat isa ay may papel sa pagtataguyod ng mabuting pamumuno sa ating komunidad. Ngayon ay pagnilayan ninyo ito. Sino sa mga namiminuno sa inyong komunidad ang nagpapakita ng mga katangiang ating napag-aralan? Pagsasanay. Isulat ang sigma kung ang pahayag ay naglalarawan sa mahusay at mabuting pinuno o SKBD kung hindi. Number 1, ang isang mabuting pinuno ay hindi lang namumuno, kundi naglilingkod din. Number 2, sa darating na SSLG Election of Officers, dapat nating piliin ang mga kandidatong sikat at magaling magpatawa. Number 3, alam ng isang mabuting pinuno ang kanyang mga kahinaan at kalakasan. Number 4, isa sa mga katangian ng isang mabuting pinuno ay ang pagkakaroon ng kahusayan sa pakikisalamuha at pag-unawa sa damdamin at pangangailangan ng iba. At number 5, hindi kailangang matalino ang isang mabuting pinuno. Ang mahalaga, siya ay mabait. Values Education 7, Quarter 4, Learning Competency 3C, na isasakilos ang wastong pagkilatis sa mga pinuno na may mga mabuting katangian ayon sa gabay ng pamilya. Naituro sa atin sa nagdaang aralin ang mga katangian ng isang mabuti at mahusay na pinuno. Ngayon, gamit ang mga kaalamang ito, subukan ninyong kilatisin ang mga kandidato sa bawat sitwasyon sa mga susunod na slide. Piliin ninyo kung sino ang magiging mabuti at mahusay na pinuno ng komunidad at pangatwiranan kung bakit. Paraan ng pamumuno. Kandidato A, aktibong lumalahok sa mga programa ng komunidad at madalas makita sa mga gawaing pangserbisyo. Gayunpaman, minsan ay hindi natatapos ang ilang proyekto dahil sa kakulangan ng oras at pondo. Kandidato B, hindi gaanong lumalahok sa mga aktwal na programa, ngunit mahusay sa pagpaplano at paglikha ng mga pangmatagalang solusyon. Gumagamit ng social media upang ipakita ang mga plano at humikayat ng suporta mula sa iba't ibang grupo. Tanong, sino ang mas dapat piliin bilang pinuno ng inyong komunidad? Katapatan at integridad. Kandidato A, kilala bilang masipag at matagal nang naglilingkod sa komunidad, ngunit minsan ay nasasangkot sa kontrobersya tungkol sa paghawak ng pondo ng bayan. Kandidato B, baguhan sa politika ngunit may malinis na record. Gayunpaman, may mga duda kung kaya niyang pamahalaan ng maayos ang mga pondo at programa dahil sa kakulangan ng karanasan. Tanong, sinong kandidato ang mas dapat pagtiwalaan sa pamumuno? Kakayahan sa pakikitungo sa tao. Kandidato A,
Mahusay makitungo sa iba at madaling lapitan. Madalas siyang dumadalo sa mga pagtitipon ng komunidad, ngunit may ilang desisyong hindi niya kayang gawin ng walang pahintulot ng mas nakatataas sa kanya. Kandidato B. Hindi madalas makihalubilo sa komunidad, ngunit mahusay sa pagbuo ng matibay na plano at estratehiya. Gayunpaman, minsan ay hindi siya madaling lapitan ng mga mamamayan. Tanong, sino ang mas epektibong leader pagdating sa pakikitungo sa mga tao? Pagtupad sa pangako. Kandidato A. Mahusay sa pangangampanya at may malawak na suporta mula sa iba't ibang grupo. Subalit, may ilang pangakong hindi natutupad dahil sa mga hindi inaasahang hadlang. Kandidato B. Maingat sa pagbibigay ng pangako at mas pinipiling ipaliwanag ang proseso bago mangako. Dahil dito, minsan ay hindi agad naaabot ang suporta ng ibang tao. Tanong, sino ang dapat piliin batay sa kanilang kakayahan sa pagtupad ng pangako? Pangmatagalang pag-unlad. Kandidato A. Mas nakatuon sa pagpapagawa ng malalaking infrastruktura na madaling makita at maipakita bilang resulta ng kanyang pamamahala. Kandidato B, mas inuuna ang pangmatagalang solusyon gaya ng pagpapabuti ng sistema ng edukasyon at kalusugan na maaaring hindi agad makita ang resulta ngunit may malaking epekto sa kinabukasan. Tanong, sino ang mas mahusay na pinuno para sa kinabukasan ng bayan? Pagninilay. Ano ang mahalagang aral na natutuhan sa pagpili ng tamang pinuno batay sa mga sitwasyon sa itaas? Paano natin magagamit ang paggabay ng pamilya sa paggawa ng matalinong desisyon sa eleksyon? Kung magiging mapanuri tayo, lalo sa pagpili, malilinang sa atin ang pagpapahalaga sa karunungan o wisdom. Ano nga ba ito? Ang karunungan ay ang kakayahang gamitin ang natutuhan mula sa buhay at karanasan upang makagawa ng tamang desisyon. Ito ay tumutukoy sa pag-unawa sa mga tamang hakbang at desisyon batay sa kasalukuyang sitwasyon at mga pangangailangan. Hindi lamang ito nakatuon sa agarang benepisyo, kundi pati na rin ang mga epekto ng desisyon sa hinaharap. Ang karunungan ay ang kakayahang makiramay at unawain ang nararamdaman ng iba, pati na rin ang kanilang mga pangangailangan. At ang isang taong marunong ay nagpapasya ng tapat, makatarungan at hindi umaasa sa pansariling kapakinabangan. Bakit nga ba mahalagang maging marunong lalo sa pagpili ng pinuno? Bilang mga mag-aaral, may mga pagkakataon kayong pumili ng leader sa student government, sa class officers, at sa iba't ibang organisasyon. Sa hinaharap, kayo rin ang pipili ng mga pinunong mangunguna sa bayan, kaya mahalaga ang karunungan sa paggawa ng desisyong ito. Maraming kandidato ang nangangako ng magagandang proyekto at solusyon. Ngunit tanungin mo ang sarili mo, kaya ba niyang tuparin ito? Ang isang matalinong botante ay hindi lang nakikinig sa matatamis na salita, kundi tinitignan kung may kakayahan talaga ang kandidato na isakatuparan ang kanyang mga sinasabi. Sa paaralan, minsan pipiliin natin ang kakilala, kaibigan o ang madalas na nakikita. Pero tama ba siyang leader? Mas mahalagang tingnan kung may kakayahan, integridad at karunungan ng isang kandidato kaysa sa pagiging popular. Ang mabuting leader ay hindi lang gumagawa ng solusyon para sa isang problema ngayon, kundi iniisip din kung paano ito makakaapekto sa kinabukasan. Halimbawa, kung ang isang kandidato ay nagmumungkahi ng programa na magpapaganda lang ng imahe ng eskwelahan pero walang pangmatagalang epekto, baka hindi ito ang pinakamatalinong pagpipilian. Ang isang matalinong leader ay hindi lang magaling magsalita, kundi nakikinig at nakikiramay din sa pangangailangan ng iba. Hindi siya sakim sa kapangyarihan at alam niyang ang pagiging leader ay tungkol sa pagseserbisyo, hindi sa pagiging sikat o makapangyarihan. At bago pumili ng pinuno, huwag lang umasa sa naririnig mula sa iba. Alamin ang track record ng kandidato. Panoorin ang kanilang mga plataforma at suriin kung tunay nga ba silang may karunungan sa pamumuno. Bilang mga mag-aaral, kayo ang kinabukasan ng bayan. Ang desisyon ninyo sa pagpili ng leader kahit sa maliit na antas ng paaralan ay isang pagsasanay para sa mas malaking papel ninyo sa hinaharap bilang mamamayan. Pagsasanay. Gumuhit ng masayang mukha kung wasto ang ipinapahayag sa bilang o malungkot na mukha kung hindi. Number 1. Ang matalinong botante ay sinisiyasat kung kayang tuparin ng kandidato ang kanyang mga pangako. Number 2.
Mas mahalaga ang kasikatan ng kandidato kaysa sa kanyang kakayahan sa pamumuno. Number 3, ang karunungan ay tungkol sa paggawa ng tamang desisyon para sa lahat. Number 4, ang mabuting leader ay hindi na kailangang makinig sa iba. And number 5, ang responsableng botante ay nagsasaliksik muna bago bumoto. At hanggang dyan na lamang po ang ating aralin sa araw na ito. Sana po ay may natutuhan kayo. Salamat po sa panonood at pakikinig. Paalam!